Colleen's POV. Dahan-dahan naman, masakit pa? Naiiritang saad ko habang karap ko si Gabriel lang ay ginagamot ang gumagaling kong sugat sa balikat. Mahigit 2 linggo na rin nakakalipas simula na makalabas ako ng ospital. At sa loob ng 2 linggong yon, grabe ang pag-aalaga sa akin ni Gabriel. Aminin ko man o hindi, may iba na ako nararamdaman para sa kanya. Kapag katabi ko siya o kaya hinahawakan niya ako, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Lalong triple ang pagtibok ng puso ko kapag hinalikan niya ako sa noo o kaya naman bigla na lang niyayakap. Noong una nagagalit pa ako at naiilang pero kalaunan hinayaan ko na rin dahil nagugustuhan ko na rin. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa nararamdaman ko para kay Gabriel. Natatakot akong umamin pero alam ko sa sariling unti-unti na ako nahulog sa isang Gabriel de la Merced. Napadako ko sa seryosong mukha niya na ngayon malapit lang sa akin. Di ko alam paano at sa nagsimula itong nararamdaman ko sa kanya. Basta pagising ko na lang isang umaga, hinahanap ko ng presensya niya at kapag nakikita ko siya, gumagaan na lang bigla ang nararamdaman ko. Dati naalala ko, nangako ko sa sarili kong hindi ako mahuhulog dito sa lalaking to dahil aalis din ako sa buhay niya. Pero nagkamali ako. Niloko ko lang ang sarili ko. Tama ang sabi nila, huwag ka magsasalita ng tapos dahil di natin alam kung anong sunod na mangyayari kapag tinapos natin ang salitang di tayo sigurado. Siguro kaya gumaan na rin ang loob ko kay Gabriel dahil sa ugaling pinakita niya. Kala ko dati magaspang ugaling niya at kaplasikan lang pinapakita niya sa akin. Pero totoo palang lahat. Maalaga rin siya. Magugulat na lang ako nakaluto na siya ng umaga at tanghali. Pagdating ng gabi, hinahayaan niya ako magluto dahil minsan nagagalit ako sa kanya. Sobrang sipag niya kasi. Minsan kapag uwi galing trabaho, bigla na lang akong yayakapin. Noong una nagulat ako dahil sumachancing sa akin pero kalaunan, nasanay na ako. At ang paghuli, hindi niya ako pinagtaasan ng boses ni minsan, kahit mainit ang ulo ko dahil sa bagay na gumugulo sa isipan ko. Minsan kasi overthinking ako at sinusumpong kapag may istorbo sa akin at dun sa taong yun nalalabas ang nararamdaman ko. Sa isang salita, iniintindi niya ako. Gabriel! Pagtawag ko sa pangalan niya kaya't natingin siya sa akin. Tinabi ang gamot sa bibigay ng atensyon niya sa sasabihin ko. Yes, wife? Pagtatanong niya kaya't pinagmasdan kong maigi ang itim niyang mga mata. Isa rin dahilan kung ba't unti-unti ako nahuhulog sa lalaking to. Titingin ka pa lang sa mata niya, alam mo na kung anong emosyon na nakaakibat dito. Bakit di mo pa rin ako iniiwan? I mean, nakita mo na yung pinaka-bad side ko, nandito ka pa rin. Kahit naman di tayo totoong nagmamahalan, nandito ka pa rin sa tabi ko at iniintindi ako. Bakit? Sunod-sunod kong tanong nagpangiti sa kanya. Dahil mahal kita, kaya nandito ako. Diretsong saad niya at nalala ako ng ilang segundo bago makarecover sa pag-amin niya. Bakit ang straightforward mo magsalita? Pwede bang wag namang biglaan? Bakit mo ipepreno ang bibig mo? Ganon din naman ang sasabihin mo. Maikli lang ang buhay, misis ko, kaya aminin mo na yung nararamdaman mo. Mahabang litanya niya kaya natulala ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman na ba niya? Nahalata na ba ako sa nararamdaman ko? Nararamdaman mo ba? Lakas loob kong pagtatanong kaya kumunot ang noo niya. Ang alin, wife? Dahil sa naging sagot niya sa akin, nakahinga ako ng maluwag. Napatango na lamang. Yung hangin ng electric fan, nakaharang ka kasi. Pagsisinungaling ko kaya't natingin sa doon at natawa. I'm sorry. Pinagmamasdan ko lang kung gaano kagandang asawa ko. Pamabola nito kaya inirapan ko siya. Akbang tatayo na ako pero nagulat ako na higitin ako ni Gabriel. Kaya parehas kaming napahiga sa sofa. Bigla na lang malaki ito kaya hindi kami mahuhulog ng dalawa. Dahil sa pagkabigla, napayakap ako sa kanya at ganon din siya. Malakas ko siyang hinampas sa dibdib at natawa naman siya sa ginawa ko. Dahil nakatapat ang tenga ko sa dibdib niya, rinig na rinig ko ang malakas sa pagtibok ng puso niya at kagaya niya, ganon din ang tibok ng puso ko. Mabilis, sobrang bilis. Last na tanong, Gabriel. Bakit gabang pinakilala mo sa aking pangalan nung una tayo magkita? Nagtatakang saad ko kaya umayos siya ng pagkakahiga. Niyakap muli ako. Pangalan ng lolo ko. Sabi nila sobrang kamukha ka raw ang lolo ko, kaya ginagamit ko minsan. Paliwanag niya kaya't napatango na lamang ako at muli, tumahimik ang paligid naming dalawa. Ang electric fan at ang tibok ng puso naming dalawa ang naririnig namin ngayon. Imbes na mangamba dahil naramdaman niya ang tibok ng puso ko, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam sa isang tao. Sa tuwing naguguluhan ako sa sarili ko, nandito si Gabriel para samahan at intindihin ako sa lahat ng bagay. Kalmado at payapa. Naramdaman ko pinaglalaro ni Gabriel ang buhok ko. Napapikit ako sa ginagawa niya. Colleen?
Pagtawag niya sa akin kaya inangat kong ulo ko para tignan siya. Ang sumalubong sa akin ang itim na itim niyang mga mata. Bakit? Mahal mo na rin ba ako? Nang ibato niya sa akin ang tanong na yun, natulala ako. Di agad nakagalaw. Kitang-kita ko sa mata niya ang determinasyon na malaman at marinig ang magiging sagot ko. Kaya umiwas ako ng tigil at muling humilig sa dibdib niya. Nag-isip ako mabuti bago ibatong magiging sagot sa kanya. Kapag sinabi kong oo, parang pinaasa ko siya sa nararamdaman niya. Ayoko naman na ganon. Gusto ko kapag naamin na ako sa kanya, siguradong sigurado ko sa magiging sagot ko. Sa ngayon, nangangamba pa kasi ako. Malapit na. Naiusal ko na lamang at maring pinikit ang mga mata ko. Naramdaman ko na lamang ang mahigpit niyang pagyakap sa bewang ko at paghalik ng mariin sa ibabaw ng buhok ko. Hihintayin ko yan. Saan niya at marahang sinusuklay ang buhok ko. Di ko alam pero napangiti na lang ako sa naging sagot niya. Hindi ka ba magte-training ngayon? Pag-iiba ko ng usapan na sinagot naman niya. Pahinga muna ako ngayon. May pupuntahan lang daw na importante sa mama at papa at saka sabi nila alagaan mo na kita dahil baka may masama mangyari sa'yo. Paliwanag niya. Ganun ba? Naisagot ko na lamang. Dahil siya na nga ang papalit sa ama niya, nagsisimula na muli sa pag-training si Gabriel sa pagiging mafia. Alam ko alam niya na lahat pero para sa kanya, gusto niya pang lumawak ang pangunawa niya sa pagiging mafia. Habang sinusuklay ni Gabriel ang buhok ko, dinadalaw na ako ng antok. Bago ko pa tuluyang ipikit ang mata ko ay nagsalita muna ako para alam ng katabi ko ngayon. Tulog lang ako. Paalam ko kaya tarinig kong pagsagot niya. Dahil doon tuloy nang pumikit ang mga mata ko. Wife? Naalimpungatan na lang ako na marinig kong pagising sa akin ni Gabriel. Ramdam ko pa rin nasa ibabaw niya ako at niyayakap siya. Imbes sagutin, iniwas kong mukha ko at niyakap pa siya lalo na mahigpit. Inaantok pa ako at ayoko pang bumangon. Wife, wake up! Muling pagtawag sa akin ng katabi ko kaya't sinagot ko siya gamit ang inaantok ko pang boses. Bakit? Nandito sila mama, kasama yung asawa at anak ni Mr. Maceda. Sagot ni Gabriel sa akin kaya biglang bumukas ang mata ko. Naitago ko pa ang mukha sa dibdib niya dahil nahihiya pa akong humarap. Lihim pa ako napamura dahil sa posisyon namin ni Gabriel. Nasa ibabaw niya kasi ako at magkayaka pa kaming dalawa. Nang maayos ng aura ko, dahan-dahan akong bumangon at nakaya kong humarap sa magulang ni Gabriel. Ganon din ang ginawa ng katabi ko. Mukhang napasarap yata ang tulog ninyong dalawa. Kanina pa namin kayo tinatawag pero walang sumasagot. Kaya pala wala dahil pala sa ganito. Baka sa boses ni Mr. Cristo ng pangaasar, kaya't napangawi ako. Narinig ko pang pagtawa ni Gabriel bago sagutin ng ama. Ganyan talagang nagmamahalan. Saad niya kaya mahina ko siyang siniko pero kilindatan niya lamang ako. Na magangat ako ng tingin, bumungad agad sa akin ang pagmumukha ni Kiara na ngayon nakasimangot at masama ang tingin sa akin. Dahil doon biglang sumama ang mood ko at nilabanan din siya. Kitang-kita ko tuloy ang palipat-lipat at tingin sa amin ng mga kasama namin ngayon. Ramdam na ramdam nila ang tensyon sa aming dalawa. Bakit daw sila nandito? Pagtukoy ko sa mag-ina kaya ang mama ni Gabriel ang sumagot. Sa pagkakaalam ko, pinapunta siya ni Jimmy dito para samahan ka raw, Colleen. Minsan daw kasi walang asawa mo, kaya isang linggo raw muna dito si Kiara sa inyo. Nagising na lang ko, masama ang pakiramdam ko, pero hindi naman sobrang sama. Sinisipon lang at medyo masakit ang ulo ko ngayon. Nang tignan ko ang katabi ko'y wala na ito. Siguro naghahanda na ng agahan namin. Nang maalala ko nandito para si Kiara, mas lalo pang sumama ang pakiramdam ko. Pangalawang araw niya na sa amin. Nung una tutol pa kami ng asawa ko pero kalaunan, wala kami nagawa dahil bigla lang na siyang iniwan dito. Para tuloy kami nag-aalaga ng ahas. Bakit? Dahil sa araw-araw niya rito, puro pagpapansin ang ginagawa niya kay Gabriel. Minsan makikita ko na lang katabi niyang asawa ko, pero tong si Gabriel talagang lumalayo na ipinagpapasalamat ko. Gusto ko ipamukha kay Kiara na may asawa ng tao at kailangan din niyang dumistansya. Alam ko namang may gusto siya sa asawa ko, pero sana naman alam niya kung hanggang saan siya lulugar. Nang maayos ng hinihigaan namin, napatingin ako sa orasan ko. 6:00 pa lamang ng umaga, kaya nagdesisyon na akong lumabas. Habang pababa ako, pinapakiramdaman ko kung gising na ba si Kiara. Na makita kong wala siya sa kusina at si Gabriel lamang ang nandoon, palihim akong napangiti. Salamat naman at tulog pa. Habang pinagmamasan ko si Gabriel na nagluluto, kusang gumalaw ang katawan ko tungo sa kanya. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko at niyakap siya mula sa likuran. Naramdaman ko ang parandilang patigil niya sa ginagawa at lumingon sa akin. Hey wife, you okay? Parang sinisinat ka. Masama bang pakiramdam mo? Sunod-sunod niyang tanong kaya tumango ko at pinikit ang mga mata. Mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya.
Narinig kong pinatay ni Gabriel ang kalan at naramdaman ko na lamang na inipo niya ako sa isang upuan. Kaya't napayakap naman ako nakaharap sa kanya. Narinig ko pang mahina niyang pagtawa at niyakap na rin ako. Naramdaman kong nalagay niya ang palad sa noo ko. May sinat ka nga. Gusto mo bumili ako ng gamot? Ano pa bang nararamdaman mo bukod sa mahal mo na ako? Di ko alam kung iinit ba lalong ulo ko o matatawa sa huli niyang sinabi. Tumunghay ako, tiningnan siya ng diretso sa mga mata. May sipon lang ako at masakit ang ulo ko, pero kaya ko pa naman. Saad ko at muling bumalik sa pagkakayakap sa kanya. Ganito ba ang pinaparamdam ng isang Colleen de la Merced ang pagmamahal niya sa akin? Pagpaparinig niya kaya pinatahimik ko siya dahil nagsimula na naman niya akong asarin. Manahimik ka, de la Merced. Baka gusto mo sa'yo ko ilipat tong nararamdaman ko. Nainis kong Saad pero tinawanan niya lang ako at nagsimula na magsandok ng agahan. Kaya bumaba ako sa upuan at tinulungan siya sa ginagawa niya. Pinagalitan niya pa ako pero pinandilatan ko lang siya ng mata kaya wala na siyang nagawa kundi hayaan ako. Hindi ako baldado, may sipon lang ako. Huwag ka masyadong OA, mister ko. Pangaasar ko at ginayang palagi niyang tinatawag sa akin. Nang sulyapan ko siya, nakita ko malawak ang ngiti niya. Namumula ang tenga senyales sa kinikilig sa sinabi ko. Pero nawala ang ngiti naming dalawa na may bigla. Sumulpot na isang ahas at talagang si Gabriel lamang ang binati. Good morning, Gabriel. Malanding wika niya kahit napairap ako at malakas kong itinulak ang upuan ko at patabog na umupo. Naramdaman ko pang hinawakan ni Gabriel ang bewang ko para alalayan sa pag-upo. Nakita kong tangulang ginante ng kaharap ko at nagsimula na rin umupo sa tabi ko. Nagsimula na rin kaming magsandok. Nang mapansin kong wala pang ulam si Gabriel, akbang lalagyan ko na ito. Pero naunahan na lamang ako ng babaeng katapat ko. Dahil sa ginawa niyang yon nakita ko, natigilan si Gabriel. Tiningnan ko ano ang naging reaksyon ko. Kaya tinaasan ko na lamang siya ng kilay at inirapan ng taong kaharap ko. Dahil sa pagkabisit, tuloy-tuloy ko na lamang ang pagkain ko at di na pinansin ng dalawa. Nabubisit ako lalong-lalo na kay Kiara. Nagtitimpi lang ako sa babaeng to dahil ayoko maging bastos sa harapan ni Gabriel. Nasa panghuling subo na sana ako ng pagkain nang marinig kong pagtunog ng cellphone ko sa lamesa dahil alam kong tatawag ulit siya. Na makabalik ako, nakatingin sa akin si Gabriel nang ibaba kong cellphone sa tabi niya. Pinapakiramdaman ko lang kilos niya dahil baka muling tumawag si JC. Kaya't sinagot ko to at ni-loudspeaker para marinig niyang pinag-uusapan namin. Halata kasi sa mukha niya nagsiselos na naman siya. Salamat naman at sinagot mo. Sobrang importante lang itong sasabihin ko sa'yo. Saad ni JC kaya napatigil ako sa pagkain. Pinakinggan siya. Naalala mo yung kumuha tayo ng passport? Pagtatanong niya. Oo, 3 buwan na nakakalipas, dumating na dito sa akin. Ibig sabihin tuloy ang pagiging chef mo sa Italy since graduating ka as culinary student, right? Paninigurado na JC kaya nawalan ako ng imik dahil biglang sumama ang timpla ng mukha ni Gabriel. Wala siyang alam dito kaya kung bakit ganito na lang ang reaksyon niya sa narinig sa aming dalawa ni JC. JC, mamaya na lang tayo mag-usap. Magkita na lang tayo, may emergency lang. Paalam ko at pinatay ang tawag. Napatingin ako sa katapat ko na marinig kong tumawa ito. Kaya't sinaman ko lang siya ng tingin at tumayo. Imbes tumawa ka, maghugas ka ng pinggan. Huwag feeling prinsesa, Kiara. Saad ko tuloy ang umakyat para sundan si Gabriel. Pagpasok ko naman nakita kong nakabihis na siya. Siguro maghahanda para sa training niya. Alam kong naramdaman niyang presensya ko at saglit niya akong tinignan. Mukha may importanteng lakad ka. Asikasuhin mo muna yon. At saka bago ka umalis, huwag mong kalimutang uminom ng gamot para di lumala ang sakit mo. Tinignan niya lang akong parang sinasapian na naman. Walang lalabas sa ating dalawa nang hindi tayo nag-uusap. Explain. Matigas niyang sambit at seryoso akong tinignan. Yung narinig mo, dati ko na talagang plano yon nung di pa tayo nagkakakilala. Tas syempre bilang isang graduating culinary student na may mataas na pangarap, kumuha ko ng passport para mag-enroll at maging chef sa Italy. Pero hindi ko naman inaasahan na may gantong mangyayari. Tingin mo ba aalis ako nang hindi nagpapaalam sa'yo? Malamang, Gabriel, pag-iisipan ko munang maigi ang desisyon ko dahil may asawa na ako ngayon. Mahaba akong pagpapaliwanag. Hoy, wala ka man lang pong sasabihin? Pangungulit ko sa kanya. Naglakad siya pero nakita ko siyang tumigil at hinarap ako. Accepted na ang explanation mo. Maligo ka na para mapag-usapan na ni JC ang tungkol dyan. Hindi ko naman hahayaang mawala yung pangarap po ng dahil lang sa akin. Ani at tuluyan akong iniwan dito sa labas ng kwarto. Patabog akong umupo sa harap ni JC na makarating ako sa lugar na pinag-usapan namin. Gulat siyang napatingin sa akin doon sa biglaan kong pagdating. O bakit kanya ng itsura mo? May nangyari ba?
Panguusisan niya kaya umiling ako at nilahad ng kamay para kunin ang passport na pinagawa namin. Binuksan ko to at binasa ang detalye. Colleen, may ilang buwan ka pa bago magdesisyon at pirmahan ng kontrata para sa pag-a-apply mo bilang chef sa Italy. Ano bang desisyon mo? Pwede bang i-extend na 1 taon? Pagmamakaawa ko kaya't napailing na lang siya at nangalumbaba. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Pwede naman. Kaso habang tumatagal ang pagkasama mo ng asawa mo, alam mo naman na ikaw ang pinakadelikadong buhay, di ba Colleen? Paninigurado ni JC kaya't napatango ako. Matagal ng delikadong buhay ko, JC. Tingin mo matatakot ako ngayon kung simot sa pool pa lang, kaharap ko na si kamatayan? Walang iba kundi si Jamie Maceda. Kaso ngayon sobrang dami na nila, paliwanag ko. Handa mo palang i-buries ang buhay mo para lang sa taong yon. Di ko alam ganyan ka pala magmahal, Colleen. Saad niya dahilan para di ako makaimik at ngumiti lang. Kahit di man magtagal ang pagkasama namin, makita ko lang siyang naabot niyang pangarap niya, masaya akong iwan siya. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, nabungaran ko si Kiara. Nakatayo sa hagdan namin, akala mo may hinihintay. Para nadismaya ka yatang akong dumating, Kiara. Kala mo siguro asawa ko. Asawa? Kayang-kaya kong agawin sa Abril sa'yo, Colleen? Rinig kong saad niya kahit napapihit ako ng pagkakahawak ko sa baso. Hinarap ko siya. Wala ka na ba talagang class, Kiara? Desperada ka na ba talaga? Kabit na nga ang nanay mo, magiging kagaya ka pa niya. Alam mo pwede mong agawin sa akin lahat pero hindi ang asawa ko. Matapang kong saad at nilampasan siya. Pero bago pa ako makakyat, naramdaman kong matigas na bagay na pinukpok ni Kiara sa akin. Ang kaninang hilong naramdaman ko mas lumala dahil sa impact ng ginawa niyong paghampas sa akin. Nawalan ako ng ulirat saglit at nagbalik na lang ng malakas niya akong itulak at naramdaman kong pagbaon ng ilang bubog sa palad ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Colleen. Bakit lahat ng gusto ko sa'yo napupunta, ha? Una si JC, ngayon si Gabriel. Ano bang meron ka na wala ako? Malakas niyang sigaw at sinabunutan ako. Sinubukan kong tumayo kahit sobra ng hilong nararamdaman ko. Puro dugo na rin ang sehigda sa sugatan na tamo ko. Kiara, ano bang problema mo sa akin? Sumagot ka. Nanggagalaiti kong sigaw at tinaklit siya sa braso. Tinignan ko siya diretso sa mata. Nagulat ako na bigla siyang umiyak at nagmakaawang bitawan siya. Pero mas lalo ko hinigpitan ng pagkakahawak sa kanya. Sagutin mo ko, ano bang problema mo? Pagtatanong kong muli. Inawakan ko sana isa niyang braso pero nagulat ako na may humigit sa akin. Di sinasadyang naitulak ako ng malakas dahilan para mabangga ako sa pasimano ng mesa. Mahina ako napadaing dahil sa ginawa ni Gabriel. Nangiangat kong mata ko'y halo-halong emosyon ang pinakita ko. Awa, sakit, galit. Higit sa lahat di ako makapaniwalang si Kiara pang nilapitan niya. Imbes ako nasugutan at sobrang sama ng pakiramdam. Yan ang kakampihan mo, Gabriel? Paano kung sagutan hahayaan mo? Sige, kampihan mo yan. Magsama kayong dalawa. Nang sabihin ko yon, iniwan ko sila. Bago pa nga ako umakyat, binangga ko pa ng malakas ang balikat ni Gabriel. Habang binabagtas kong daan sa kwarto namin, di ko maiwasang maiyak. Kuyom ang kamay ko kahit may ilan pang bubog na nakabaon dito. Hindi ko alam kung saan ako umiiyak. Dahil ba hindi ako kinampihan ni Gabriel kanina at mas nagalala siya sa kay Kiara? O dahil hindi ko lang matanggap na nagawa akong saktan ni Gabriel na hindi niya nahahalata? Mabilisan kong pinunasan ng luha ko dahil narinig ko ang mabibigat na yabag ni Gabriel. Naramdaman ko na lang maingat niyang paghawak sa braso ko. Marahan akong pinaharap sa kanya. Dahil sa ginawa niyang yon, tuluyan na akong humagulhol na ikinagulat niya. Wife, I'm sorry. Mahina ang saad ni Gabriel kaya't malakas kong binaklas ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Doon ka kay Kiara, total, yun naman ang kinakampihan mo. Umiiyak kong saad at muling tumalikod. Di ko alam kung ba't di ko mapatigil ang pagturo ng luha ko kahit punasan ko to ng punasan.